Una po sa ating mga balita, nananawagan ng simbahan ng Quiapo at lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga deboto ng itim na Nazareno na makipagtulungan para sa matagumpay at ligtas na pagdaraos ng traslasyon. Kaugnay niyan, may paglilinaw ang Quiapo Church hinggil sa mga pagbabalik ng mga dating nakagawian sa prosesyon. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Rod Lagusad, live! Angelique, handa na ang Quiapo Church, ang lungsod ng Maynila, ang Philippine National Police at iba pang ahensya para sa muling pagbabalik ng traslasyon ngayong taon na maidaos ito ng maayos at ligtas matapos matigil dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Inaasahan na ang pagkasabik ng mga deboton sa muling pagbabalik ng traslasyon matapos ang 3 taon. Nasa 2 milyong tao ang inaasahang magtutungo para makiisa sa pista ng itim na Nazareno. At kasama sa pagbabawang ipatutupad dito ay ang pagbabawal sa pagsampa sa andas. Paliwanag ng pamunuan ng Nazareno 2024, kanila lang binabalik ang dati ng kinagisnan. Ito'y para makita pa rin ang imahe ng itim na Nazareno at hindi matakpan ng mga umaakyat sa andas. Ang imahe ngayon sa andas ay nasa loob naman ngayon ng isang salamin. Tanging nakalabas na bahagi nito ay ang dulo ng krus na pasan ng itim na Nazareno. Kasama naman sa pakiusap ni Manila Mayor Hanny Lacuna na ipatutupad ang pagsusuot ng face mask sa loob ng simbahan at maging sa paligid nito. Ang mga walang dalang face mask ay bibigyan naman ng face mask pagpasok pa lang sa mga itinalagang pasukan dito. Hanggat maaari ay kanila ding gagawin na mapatupad ang minimum public health standard. Ang konsepto ngayon ay single entry at multiple exit ang ipatutupad sa bahagi ng Quiapo Church. May nakakalat din ng mga LED walls para sa mga hindi makakapasok sa simbahan, habang meron din sa paligid na nasa 14 na prayer stations. May mga nakakalat din ng mga lay minister na maaring magbigay ng komunyon at hindi na kailangang pumasok pa ng simbahan. Nasa 33 misa naman ang isasagawa simula alas 3 ng hapon sa January 8 o sa Lunes hanggang sa alas 11 ng gabi dito sa January 9 o sa araw mismo ng pista. Ang tanging pinapayagan na dalhin ng mga deboto ay ang transparent na bag. Bawal ang magdala ng payong, magsuot ng sombrero o hoodie na jacket. Kaugnay nito, ayon sa alkalde, nasa 12,000 na personnel ang nakakalat na pulisya para mapanatili ang seguridad. No-fly zone at no-sail zone din sa mga lugar na pagdadausan ng aktibidad. Sa bahagi pa rin ng lokal na pamahalaan, magpapatupad ang Manila LGU ng liquor ban, firecracker ban at maging gun ban sa lugar. Pareho lang ang ruta na idadaan o gagawin o dadaanan sa isinagawang huling traslasyon noong January 2020. Samantala, kaugnay naman ng isinasagawang aktibidad na pahalik sa Quirino Grandstand, Sabado ng gabi ito magsisimula matapos ang misa para sa mga volunteer. Dito may nakatalagang entry at exit point para sa maayos na daloy ng mga tao. Paglilinaw ni Mayor Lacuna, wala pa talagang pahalik na mangyayari kundi tanging pagpunas ng mga dalang panyo ang pwede at pinakikiusapan ng publiko na dito na lang humalik. Sa kasalukuyan, walang namomonitor ang Manila Police District na anumang banta kaugnay ng traslasyon sa Lunes. Angelique, kaugnay naman ito sa signal jammer sa araw ng traslasyon. Kanina sa press con, hindi pa tukoy kung gaano kalawak ang magiging sakop nito dito sa bahagi ng Quiapo. Bandang alas 9 ng gabi sa Lunes ay inaasahan na magsisimula na ang traffic road closure at rerouting para sa traslasyon sa Lunes o sa Martes. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang ikalawang araw ng replica blessing dito sa may bahagi ng Quiapo. Kahapon nagsimula ito at kasama na rin dahil sa binigyan na ng blessing itong mga replica, pinapakausapan na huwag nang magdala ng anumang replica sa mismong araw ng traslasyon. Angelique? Okay, nabanggit mo, no-fly zone, no-sail zone. Meron din bang signal jamming na magaganap sa bisperas at sa araw ng traslasyon? Kanina, Angelique, na itanong kung magkakaroon ng signal jammer, pero ang hindi direktang naisagot kung gaano kalawak itong magiging signal jammer kasi naging concern daw dati nitong mga nakaratraslasyon ay may mga lugar na hindi naman kasama dito sa Quiapo ang nawalan ng signal. So, nung tinanong yung Manila Police District kanina ay ito pa ay titingnan o wala pang eksakto kung anong partikular na lawak or circumference mula dito sa Quiapo Church, dyan sa may Quirino Grandstand, ang masasakop nitong signal jammer. Angelique? Okay, nasabi ba o naipaliwanag ba kung paano mapipigilan yung talagang mga
masidhing deboto na hindi umapak at tumuntong sa andas, ngayon pinagbabawal na yan. Angelique, todo pakiusap ang pamunuan ng Nazareno 2024 na ito ay susundin ng mga deboto. Naniniwala sila na mga deboto ay ito yung mga responsable na hindi ito magdudulot ng gulo. Pero kung hindi pa rin mapigilan, merong mga ihos del Nazareno dito sa paligid ng andas na siyang magbabantay. At itong mga ihos del Nazareno din ay hindi rin makakaakyat kasi merong parang sa mismong disenyo nitong bagong andas ay parang may pinto sa gitna according sa paliwanag ng Nazareno 2024 na pwedeng dumaan ang mga ihos para hindi na sila kinailangan ding umakyat. Angelique? Okay, and finally, nasabi mo na kailangan ng face mask sa loob ng simbahan at sa immediate vicinity nito. Sa mga sasali sa traslasyon, hindi kailangan ng face mask. Although, madalas face-to-face, cheek-to-cheek, di ba? Elbow to elbow ang mga tao sa kapal ng tao. Angelique, ito yung pakiusap mismo ni Mayor Hani Laculan na isang doktor dahil nga sa mayroon pa rin daw COVID-19 at mayroong mga sakit para maiwasan to. Ito ang pakiusap nila kasi alam nila na maaring hindi nila makontrol yung mga residente o yung mga deboto na sasali dito. Pero pakiusap nila kung hindi man masunod tong minimum public health standards o yung layo na 1 meter, at least nakasuot sila ng face mask. Ito'y paliwanag nila, ito'y para sa kaligtasan ng mismong deboto, pati na rin ng mga kapwa deboto nila na magtutungo dito para gunitain ang pista ng itim na Nazareno. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.